Guys, panoorin natin si Robin. Ano na naman ang pinagngangak-ngak niya dito? Sige nga, tingnan natin kung may laman na ho ang sinasabi na itong Binoy na to. Oh my goodness. Napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po, tagahanga ninyo sa pagka-matapos. So, ibig sabihin, pag matanda na, hindi na pwedeng arestuin, ha? At kapangit yung pinagsasabi mo, Robin, ha? Merong nagreklamo, ha? Sisihin mo yung mga nagreklamo. So, pababayaan na natin yung mga nagreklamo, ganon. Dahil matanda na, pababayaan na natin yung mga nagreklamo. Babaliwalain lang natin sila, ganon ba yun? Ha? Kaya nga, nililitisin eh. Ano ba kasi pinuputok ng kabutya mong inayupak ka? Kaya nga lilinisin, boss. Ha? Idol na idol din kita. Oh my goodness. Ha? Bakit ba sa pagsibong ganyan, ibinabayaran ho natin yung damdamin? Paano ho yung mga damdamin din ho ng mga nagreklamo? Damdamin ho ng mga biktima. Noong hindi ho pinapansin yung mga panahon ho ninyo, hindi ho pinapansin ng human rights. Ngayon ho, human rights naman ho. Tama ho si Trillanes. Alam niyo ho ba yung sabi ni Trillanes noon? Paano kung yung mga hearing na ganito? Maghanda-handa kayo, mga pulis kayo. Sabi ganun. Kasi, sa 2022, iba na ho ang presidente. Paano kung ang priority naman ho niya ay hindi ho, pagpatay, kundi human rights. Diba? Ngayon, tama ho si Trillanes. Yan, ang teteng. Tipaklong. Bungkonik. Bugok. Tantonik. Wala pa kama natin si Robin. Bakit ho natin siya pinapalakpakan? Kasi ho, nakabalik na ho siya dito sa Maynila. Oh my goodness. Tuloy mo, Boss Robin. Apang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting, lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting, kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo, hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya mag-uusapan, tinulungan nga tayo laban sa mga terorista. Tinulungan nga tayo laban sa mga terorista. Binibenta naman tayo sa China. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang, ito po ba talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinupuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipa-contempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP, napakontempt tayo, kukontempt kita, boss. So yan, malinaw po sa sikat ng araw, ha? Malinaw pa sa sikat ng bumbunan ni Bato de la Rosa na nanggagaling ang order sa kanila. Hindi sa batas, hindi sa konstitusyon. Nanggagaling ho ang kautusan, ha? Galing po sa pamilya Duterte. Okay? Mag-isip-isip po kayo mga kapabayan. Ibuboto nyo ba ang PDP laban o PADAPA laban? Ha? Kasi,
For sure po, mamanduhan ho ng mga Duterte itong PDP laban. Okay? Pakiusap lang bilang inyong sangyo. Ha? Na kung manalo ho ito, kagaya nga ho ito ng pronunciation po ng kanilang presidente. Kasi ang chairman nila si Tandang Digong eh. Di ba? Ito ho ang pronunciation ng kanyang presidente, ng kanilang presidente ng PDP laban. Okay? Kung manggagaling kay BP Sara o kay Digong, ipapakontempt kita. So wala kang bayag, wala kang paninindigan, wala kang sariling desisyon. Minamanduan ka ng mga Duterte. Okay? Minamanduan ka. So ang loyalty mo sa mga Duterte, hindi ho sa taong bayan, hindi ho sa konstitusyon ng Pilipinas, hindi ho sa batas ng Pilipinas. Makikinig ka lang sa mga Duterte. Okay? Wala namang problema yung papakontempt mo yun eh, basta sarili mong desisyon. Puta naman, Robin. Binoto ka ng bayan, hindi kay Bato, hindi kay Digong, hindi kay Marcos, hindi dahil sa kanila, dahil alam namin na may paninindigan ka, may sarili kang utak. Pero utak talangka pala. Utak utosan ni Duterte pala. Yun, doon din naman ako nabudol. Okay? Pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Oh. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw. Wala namang order dyan eh. That's the law. Law is harsh, but that is a law. Law, it hurts. It hurt. But that is law. According to 1987 Constitution. Wala naman tayo sa martial law, Boss Robby, para magmintang ka ng mga order na yan. Sinabi na nga wala tayong treaty, di ba? Hindi na tayong member. Kasi, ulitin ko, tanga kayo. Tanga yung mga advisor mo. Advisor nyo, advisor ni Digong. Isa ka na doon siguro. Naisip nyo lang, pinupolitika ang ICC. Resign na tayo dyan. Hindi nyo maalam na tanga lang si Digong. Hindi nyo alam na talagang tatanggalin niyo kasi sinampan na siya ng kaso 2018 pa lang, 2017 pa lang. Diba? So, malinaw ho sa sikat ng araw na wala ho ang loyalty ni Robin Padilla, wala ho sa taong bayan. Okay? Para sa mga Duterte. Okay? Wala nga siyang nagawang batas eh. 3 taong ka ng senador, wala ka bang naipapasang batas o ginawa man lang ni isang batas? Na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Maniwala ka sa order. Let's say order na lang. Order nga eh. Pero, that is the law. Sa tingin mo, gagawin nila yan? Kung wala sa batas, hindi naman bobo yung mga yung kagaya mo eh. Well, hindi naman ako matalino mga kaibigan mo. Pero, nainis lang ako dun. Ang order galing kay Duterte, galing kay Sara. Wala sila sa kapangyarihan para mag-utos sa'yo. Pero, yun ang pinapakita mo. Ang sundin mo, ang yung Senate President at ang taong bayan. Anong para sundin ng political agenda lang ang dapat sinusunod mo dun sa kay Digong kasi siya ang chairman ng inyong partido. Yun lang yun, Boss Robin. Dun ako nainis sa'yo. Men, hindi ka para sa taong bayan. Kaya umalis ka na. Maging chief of staff ka na lang ni Sara o ni Digong sa dahig. Nire-respeto, sir.